Ang kamatayan ay kadalasang tumatapos hindi lamang sa buhay ng isang tao, pati na rin sa mga kapangyarihang pinagana nila bago sila sumakabilang buhay. Ganun pa man, may mga pagkakataon na imbis na maglaho ang kanilang nen, nananatili ito sa mundo at mas lalo pang lumalakas dahil sa kamatayan ng nagmamay-ari. Ang tawag sa kapangyarihang ito ay postmortem nen o nen after death. Ang mga nen na lalong lumalakas kapag namamatay ang nagmamay-ari. Ang kadalasang rason kaya nagaganap ang nen after death ay dahil sa matinding emosyon na resulta ng nag-uumapaw na galit, walang kapantay na katapatan o matinding kagustuhang mabuhay ng isang tao. Ang paglakas ng kanilang mga nen matapos nilang mamatay ay maaaring magdulot ng isang sumpang papaslang sa kanilang mga katunggali. Pwede din namang mag-utos sa kanilang bangkay na tapusin ang kanilang misyon sa mundo. At higit sa lahat, posible din na magkaloob ang nen after death ng ikalawang buhay sa isang tao. Napakaganda at espesyal na kapangyarihan ng nen after death. Kaya sa video na ito mga idol, ipapakilala ko sa inyo ang 10 nen users ng Hunter x Hunter na mayroong kapangyarihang pinapagana ng nen after death. Number 1. Neferpitou. Ang isa sa mga unang karakter na nagpakita ng kakayahan ng nen after death ay ang Royal Guard ni Meruem na si Neferpitou o Pitou, na ipakita niya ang kanyang nen after death sa laban nila ng ating bida na si Gonfrix na gumagamit noon ng kanyang adult form matapos ang paglikha ng isang panata. Dulot ng pambihirang nen na tinataglay ng adult Gon, nagawa nitong sipain si Pitou palipad sa ere at suntukin ito upang tumalsik sa kagubatan. Bagamat nawasak ang pagmumukha at nagkabali-bali ang mga buto ni Pitou, meron pa ding natitirang buhay sa Khmer Ant. Kaya upang masigurado ni Gon ang kanyang pagkapanalo, sinunod niya ang payo sa kanya ni Kite noon. Ito ang pagpinsala sa mismong ulo ng mga Khmer Ants. Kaya nagbitaw si Gon ng madaming Jajan Kenrak sa Royal Guard hanggang sa tuluyang madurog ang ulo ni Pitou. Sa kasamaang palad, noong kinakausap ni Killua si Gon, naging aktibo ang nen after death ni Pitou at ginamit ito ang isa sa kanyang nen ability na Terpsichore. Nagdulot para mapakilos ng Royal Guard ang walang ulo niyang katawan at tatakihin ulit si Gon. Ang nen after death na ito mga idol ay naisagawa dahil sa matinding katapatan ni Neferpitou. Nag-alala siya sa kaligtasan ng kanilang hari noong nakita niya ang kapangyarihan ng adult Gon. Kaya nasabi ng Royal Guard na kasing lakas na ng bata si Meruem at isang banta si Gon sa kaligtasan ng kanilang hari. Kaya hanggang sa kabilang buhay, sinubukan pa rin ni Pitou na gawin ang kanyang makakaya upang mapaglingkuran si Meruem gamit ang nen after death. Number 2. Benjamin Huiguru. Ang unang prinsipe ng Kaki na si Benjamin ay isa ding nen after death user mga idol. Pero hindi kagaya ng ibang karakter na gumagamit ng kakayahang ito, ang nen after death ni Benjamin ay hindi nangangailangan ng kanyang kamatayan para gumana. Bagkus, ang mga sundalo niya ang kailangang mamatay upang makagamit siya ng nen after death. Dulot ito ng pagkakaroon ni Benjamin ng isang nen ability na may pangalang Benjamin Baton. Sa tulong ng abilidad, nakukuha ng unang prinsipe ang kakayahan ng kanyang mga sundalong namatay na. Basta ang sundalong ito ay nakagraduate sa Kaken's Royal Military Academy, parte ng private army ng unang prinsipe at nanumpa ng katapatan kay Benjamin. Sa oras na mapas lang sila umasawi, mapapasa agad kay Benjamin ang kanilang mga nen ability at irerepresenta ito ng isa sa mga bituing nasa palad ng prinsipe. Katulad ng ibang mga nen after death abilities, lalong lumalakas ang kakayahan ng mga namatay na sundalo ni Benjamin sa oras na mapasa kamay ito ng unang prinsipe, sapagkat maraming abilidad ang pwedeng makuha ni Benjamin hanggat nababawasan ng kanyang mga sundalo. Sa madaling salita, pwede nating ipagpalagay na magagamit ni Benjamin ang sabay-sabay ang lahat ng naipon niyang kakayahan. Sa kasalukuyan, may 3 ng abilidad na tinataglay si Benjamin mula sa 3 niyang namatay na sundalo. Una dito ay ang airblow ni Vincent na merong epektong hindi pa napapakita sa istorya. Pangalawa ay ang secret window ni Muse, isang kakayahang nagagamit sa pagmamatsyag at pag-iispiya sa ibang tao. At ang huli o ang ikatlo ay ang Cards of Shikaku, ang abilidad na nagagamit upang gawing card ng nen ability ng kalaban. Lalong tumitindi mga idol ng tagpong nagaganap sa succession contest na nilahukan ni Benjamin at ng kanyang mga sundalo. Kaya asahan natin na ang mga kakayahang nakuha ng Benjamin Baton ay madadagdagan pa. Number 3. Chrollo Lucifer at Meteor City Elder. Si Chrollo mga idol ay merong kapangyarihang tinatawag na Skill Hunter, isang nen ability na umiikot sa pagnanako ng abilidad ng ibang nen user upang mailagay niya ito sa kanyang libro na tinatawag na Bandit Secret. Ang mga kakayahang nanakaw ni Chrollo ay magagamit niya sa oras na binuksan niya ang kanyang libro sa pahina kung nasaan ang abilidad na gusto niyang pakinabangan.
Pwede itong magamit ni Chrollo ng paulit-ulit hanggang hindi niya ibinabalik ang ninanakaw na kakayahan o hanggang hindi namamatay ang orihinal na nagmamay-ari. Ganun pa man, ipinakita sa mga bagong kabanata ng kwento na isa sa mga abilidad ni Chrollo ay patuloy niya pa ding nagagamit kahit namatay na ang tunay na nagmamay-ari. Ang Nen ability na ito ay ang The Sun and Moon at dati itong tinataglin ng isa sa mga elder ng Meteor City. Ang The Sun and Moon ay nagbibigay kay Chrollo ng marka ng araw sa kanyang kaliwang kamay at marka ng buwan sa kanan. Depende sa kamay na kanyang ipinanghawak na ilalagay ni Chrollo ang simbolo ng araw o buwan sa kanyang mga target. Magdudulot para maging isang buhay na bomba ang mga ito. Sa oras na magdikit ang simbolo ng araw at buwan na nasa target ni Chrollo, lilikas sila ng napakalakas na pagsabog na papaslang sa kanila kasama ang mga taong nasa kanilang paligid. Na ilalagay agad ni Chrollo ang araw o buwan sa kahit na sino pagkahawak niya pa lamang sa mga ito. Pero para magamit niya ang kabuhang pinsala na meron ng The Sun and Moon, kailangan niyang hawakan ng 3 hanggang 5 segundo ang kanyang mga biktima. Ang The Sun and Moon mga idol ang isa sa perpektong halimbawa ng Nen after death, sapagkat ang kamatayan ng elder ng Meteor City ay hindi lamang nagpalakas sa The Sun and Moon para manatili sa libro ni Chrollo. Pinaunlad din ng Nen after death ang kakayahang ito para baliwalain ang isa pa sa kondisyong meron ng Skill Hunter. Ito ang paglalaho ng epekto ng ninakaw na kakayahan ni Chrollo sa oras na isara o itago niya ang bandit secret. Sa sitwasyon ng The Sun and Moon, nananatili ang mga markang ibinigay ni Chrollo sa kanyang mga biktima kahit nakatago ang kanyang libro. At kung asahan naman ito ni Chrollo sa mga puppets na nalikha niya gamit ang Galerific ni Cortopi, mananatili din ang mga puppets na mayroong marka ng araw o buwan kahit nakasara na ang libro ni Chrollo. Sa madaling salita, dahil sa Nen after death na meron sa The Sun and Moon, pwedeng makagamit si Chrollo ng higit sa isa o higit sa 2 abilidad mula sa kanyang libro. Nakakatakot na level ng kapangyarihan na kayang pumaslang sa mga malalakas na Nen user katulad ni Hisoka. Number 4. Misha Hao. Isa sa mga membro ng Shio family si Misha mga idol. Siya ang nakatalaga sa paglilinis o pagdispatcha ng mga ebidensya at bangkay ng mga taong pinapaslang ng Shio family. Ang dedikasyon sa tungkuling ito ni Misha at maaaring dahil na rin sa katapatan niya sa Shio family, napagana ni Misha ang kanyang Nen after death matapos niyang mamatay at nagamit niya ito sa kanyang Nen ability na may pangalang Zombie Girl Lavean Rose. Ang kakayahang ito mga idol ay nagpapahintulot sa kaluluwa ni Misha na lumabas at sumakay sa likuran ng kahit na sinong bangkay na napaslang ng mga miyembro ng Shio family. Pagkatapos ay kokontrolin ni Misha ang katawan para paglakarin ito at tanggalin sa lugar kung saan namatay ang bangkay. Tutulong sa Shio family na madispatcha ang mga ebidensya ng ginawa nilang krimen. Number 5. Hisoka Moro. Si Hisoka Moro mga idol ang isa sa pinakamagaling na Nen user ng kwento. Sa sobrang eksperto niya sa paggamit ng kapangyarihan, kabisado ni Hisoka ang iba't ibang disiplina ng Nen. Nakaimbento din siya ng sariling niyang paraan sa pagkilates ng Nen type ng isang Nen user base lamang sa kanilang personalidad. At nagamit din ni Hisoka ang kanyang Nen ability para maging sobra ito makapangyarihan. Higit sa mga ito, ang pinaka nagpapatunay ng galing ni Hisoka sa Nen ay ang paggamit niya sa Nen after death para buhayin siya mula sa kamatayan. Noong ginamit ni Chrollo ang kanyang The Sun and Moon na pinapalakas ng Nen after death sa laban nila ni Hisoka, kasabay ng iba pang Nen ability sa kanyang bandit secret, nagawa ng leader ng Phantom Troop na makapagbigay ng napakaraming pinsala sa Hunter. Halimbawa dyan ang pagwasak niya sa mga daliri ng kaliwang kamay ni Hisoka at pagdurog niya sa kanang paa nito. Napatalsik din ni Chrollo si Hisoka patungo sa gitna ng ring ng Heaven's Arena kung saan naghihintay ang sandamakmak na puppets na sabay-sabay na kumuyog sa Hunter para isama ito sa isang malaking pagsabog. Alam ni Hisoka na katapusan na niya kaya ginamit niya ang sariling bersyon ng kanyang Nen after death. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagsaksak ng kanyang mga daliri sa kanyang dibdib, pagbalot niya ng bungee gum sa kanyang baga at puso, at pag-utos sa kanyang Nen na muli siyang buhayin sa oras na siya mamatay sa laban. Nangyari ang inaasahan ni Hisoka. Napaslang siya ni Chrollo at kinuha nila Machi, Shalnark at Cortopi ang kanyang bangkay para siguraduhin ang kamatayan ng Hunter. At upang maisaayos ni Machi sa huling pagkakataon ng katawan ni Hisoka bilang pagsunod sa napagkasunduan ng dalawa bago ang laban. Tinahi ni Machi ang napunit na leeg ni Hisoka at matapos itong maikabit ng maayos, biglang naging aktibo muli ang aura ng Hunter. Pinatibok ng bungee gum ang kanyang puso at pinalakas ng Nen after death ang kanyang kapangyarihan. Nagresulta sa muling pagkabuhay ng Hunter. Ang mas malakas na kakayahang tinaglay ni Hisoka dahil sa Nen after death ay kanya agad na subukan matapos niyang gamitin ng kanyang Nen para ayusin ang mga nasirang parte ng kanyang katawan.
igapos sa mga binti at braso ni Machi para hindi ito makakilos, at nagtagumpay din si Hisoka na mapaslang ang dalawang miyembro ng Phantom Troop na sila Shalnark at Cortopi. Lahat ng ito ay naging posible dahil sa ikalawang buhay na ipinagkaloob sa kanya ng Nen After Death. Number 6. First King of Kakin. Hindi ba ipinapakilala ng lubusan ng kwento ang unang hari ng Kakin mga idol, pero isa siya sa mga sigurado akong gumagamit ng Nen After Death sa istorya. Kung inyong maaalala, ayon sa paliwanag ng kasalukuyang hari ng Kakin na si Nasubi, ang kanilang imperyo ay isang maliit na bansa lamang noon at nalalapit ng masakop ng mas malalaking kaharian. Hindi pumayag ang unang hari ng Kakin na mangyari ito, kaya sa pamamagitan ng kanyang nen, lumikas siya ng isang makapangyarihang banga na tinatawag na Seed Urn at ginamit ito upang paglaban-labanan ng kanyang mga anak hanggang sa maisang matira na magmamana ng trono. Ang tradisyong ito sa pagpili ng susunod na hari ay tinatawag na Succession Contest, isang kompetisyon na nagdulot para maging makapangyarihan ng bansang Kakin. Ang Seed Urn na nalikha ng unang hari ng Kakin ay nanatili pa din sa pangangalaga ng mga sumunod na pinuno ng bansa kahit lumipas na ang matagal na panahon, at kasama ng banga ang dalawa pang kayamanan ng Kakin. Ito ang Lotus Anchorite at ang Sword of the Good Omens. Ginagamit pa rin nila ang mga Nen objects na ito sa Succession Contest, lalo na kapag isinasagawa nila ang seremonyang tinatawag na Seed Urn Ceremony. Sa oras na kailangan na ng bagong hari ng Kakin, sasailalim ang mga lehitimong tagapagmana ng trono sa Seed Urn Ceremony sa pamamagitan ng pagpatak ng kanilang dugo sa loob ng banga. Kapag napatunayan nila ang kanilang karapatan sa trono ng kaharian, may isang maliit na babaeng Nenbis na lalabas mula sa loob ng banga at magpapakain sa kanila ng isang bagay na parang isang binhi. Ang prosesong ito ang magkakaloob ng kapangyarihan ng Nen sa mga hindi Nen-user na prinsipe at magbibigay sa kanila ng mga tagapagbantay na tinatawag na Guardian Spirit Beast. Ito ang mga halimaw na tutulong sa kanila para manalo sa Succession Contest at makuha ang trono bilang hari ng Kakin. Ang pananatili mga idol ng Seed Urn sa kabila ng matagal na panahon kahit maaaring patay na ang unang hari, ang paggamit ng Kakin sa Nen ng mga namatay na prinsipe, at ang pagpapalakas ng Succession Contest sa bansang Kakin at sa kasalukuyang hari, ang rason kaya masasabi kong isang ekspertong Nen After Death user ang unang hari ng Kakin. Number 7. Camila Huiguru. Ang Nen After Death ability na tinaglay ng ikalawang prinsesa ng Kakin na si Camila ay maituturing natin bilang isa sa pinaka-nakakatakot na abilidad sa Hunter x Hunter. Ang Nen ability na ito ay pinangalanan niyang Cat's Name. Isa itong counteractive type ability mga idol o mga kakayahang nagbabalik ng pinsalang nakuha ng Nen user na nagmamayari sa kanila pabalik sa kanilang mga kalaban. Sa oras na mayroong taong pumatay o pumaslang kay Camila, magiging aktibo ang kanyang Nen After Death upang pagganahin ang Cat's Name at tawagin ng isang dambuhalang itim na pusa. Lalabas ito sa likod ng taong pumatay sa prinsesa upang dakmain ito, pisilin ang katawan at pigain ang life energy na tinataglay ng taong ito. Magreresulta para maglaho na parang bula ang kanilang mga katawan. Ang enerhiyang nakuha ng pusa ay mapupunta sa kanyang buntot at magiging likido na ipapainom sa walang buhay na katawan ni Camila. Mawawala ang mga sugat na tinamo at babalik mula sa kamatayan si Camila na parang walang nangyari. Sa madaling salita mga idol, dahil sa Nen After Death, imposibleng mapatay ang ikalawang prinsesa. Napakalaking kalamangan na tinataglay niya kontra sa kanyang mga kapatid na nangangailangan ng kamatayan ni Camila para manalo sila at para mamana ang trono. Sinubukan ni Camila na gamitin ang Cat's Name sa kanyang kapatid at kapwa Nen After Death user na si Benjamin. Sinugod niya ito sa silid at inutusan ng mga sundalo nitong pagbabarilin siya. Nagpapakita na napapagana pa rin ang kakayahan kahit maraming tao ang nagtutulong-tulong na patayin si Camila. Sinubukan din ng ikalawang prinsesa na ipapatay ang kanyang sarili kay Benjamin, pero dahil sa kaalaman ng unang prinsipe na counteractive type ang kakayahan ng kapatid, ipinadakip na lamang niya ito sa kanyang mga sundalo habang iniisip pa nila kung paano didispatchahin ang ikalawang prinsesa. Number 8. Have-nots. Ang mga have-nots idol ay ang mga taong tinuturing ng Kakin bilang pinakamababang uri ng mamamayan ng kanilang bansa. Naging dahilan para makatanggap sila ng matinding diskriminasyon sa lipunan. Ganun pa man, bahagyang nagbago ang lahat ng binigyan ng pagkakataon ng ikalawang prinsesa na si Camila ang mga have-nots para maging kanyang mga tagapaglingkod at mapasali ang mga ito sa kanyang private guards. Ang kabutihang ipinakita ni Camila sa mga have-nots ay labis na ikinagalak at tinanaw ng malaking utang na loob ng mga ito. Kaya bilang kapalit, sinuportahan nilang ikalawang prinsesa sa abot ng kanilang makakaya at lumikha sila ng Nen abilities na tutulong sa prinsesa para manalo sa Succession Contest. Ang mga have-nots ay may Nen After Death ability na tinatawag na Yomotsu Higui o Dust in the Wind Hell Fruit.
Isa itong curse type ability na naglalayong maglagay ng sumpa sa mga target ng have-nots na kinabibilangan lamang ng mga prinsipe. Pero bago nila ito magawa, kinakailangan ng mga have-nots na magdala palagi ng mga gamit na konektado sa prinsipeng gusto nilang isumpa. Halimbawa, dyan ay ang larawan ng prinsipe, kinakailangan din nilang magdala ng kutsilyo o punyal at isumpa araw-araw sa kanilang isipan ang nakatalaga sa kanilang prinsipe. Sa pagkakataon na gusto na nilang bitawan ng sumpa mula sa kanilang Nen ability, kailangan sunugin ng have-nots ang bagay na konektado sa prinsipe, ihalo ang abon nito sa tubig, inumin at magpakamatay gamit ng kutsilyo. Ang sumpa ay tatama sa prinsipeng kanilang gustong paslangin, mawawalan nito ng kakayahang gumamit ng Nen, at may posibilidad na mamatay sila matapos ang ilang oras, lalo na kung malakas ang sumpang nabitawan ng have-nots. Ang lakas ng sumpa ay nakadepende sa tagal ng preparasyon nila para mapagana ang kanilang abilidad. Minsan maraming buwan at minsan maraming taon. Nakadepende din ang lakas ng sumpa kung gaano sila kalayo sa target nilang prinsipe habang nagpapakamatay. Kapag malayo sila, ang sumpa ay maaaring pumatay sa prinsipe matapos ang 3 buwan. Pero kung sobrang lapit ng mga have-nots habang kinikitil nila ang kanilang mga sarili, pwedeng makapaglagay ang mga ito ng sumpang may lakas na papaslang agad sa isang prinsipe. Si Camila ay may have-nots o cursed assassin sa bawat isa sa 13 niyang kapatid na prinsipe. Ang bawat isa sa mga have-nots ay nakahanda na anumang oras upang bitawan ng kanilang kasumpa-sumpang abilidad na pinapalakas ng Nen after death. Number 9. Beyond Netero. Alam natin lahat mga idol na si Beyond Netero ang isa sa pinakamalakas na karakter ng Hunter x Hunter. Pinapatunayan ito ng kanyang paglalakbay sa Dark Continent at pagbalik ng ligtas sa Known World. Ang lakas na ito ni Beyond ay tumulong din sa kanya para makagamit ng Nen after death. Nalaman nating mayroong ganitong kakayahan sa Beyond dahil ipinaliwanag ito ng kanyang anak na si Longhi. Ayon sa babaeng gwardya, sa loob ng 30 taon, gumawa ng maraming anak si Netero sa iba't ibang babae ng Kakin. Pagkatapos nito ay ipinakasal niya ang mga babaeng ito sa iba't ibang opisyal ng Kakin para may magpalaki sa kanyang mga anak at makapasok ang mga ito sa hukbong militar ng Kakin. Ang mga anak na Beyond mula sa iba't ibang babae ay ginamitan niya ng isang abilidad na nagbukas sa aura nodes ng mga ito kahit bata pa lamang sila at naglikha sa mga ito para maging isang buhay na sumpa o tinatawag na cursed sacrifices. Maraming naging anak si Beyond, kaya madami din siyang nalikhang cursed sacrifices na nahahati sa 2 klasifikasyon depende sa lakas. Ito ay ang mga weak cursed sacrifices at strong cursed sacrifices na binubuo ng higit sa 10 individual. Dito, kabilang si Longhi. At katulad ng babaeng gwardya, nasa Royal Army din ng iba niya pong mga kapatid o ang mga cursed sacrifices. Isang pangyayaring pinalano ni Beyond sapagkat gusto niyang mapalapit sa mga prinsipe ng Kakin ang kanyang mga anak na ginawa niyang buhay na sandata. Bawat cursed sacrifices mga idol ay mayroong natutulog na sumpa sa kanilang mga katawan. At ang target ng mga sumpang ito ay ang bawat isang prinsipe maliban sa isang prinsipe na gusto ni Beyond na maging hari. Kapag nagising ang sumpa na inilagay ni Beyond sa katawan ng kanyang mga anak, tatama ito sa isa sa mga prinsipe na maaaring magdulot ng kanilang katapusan. Ang sumpang nakalagay sa katawan ng mga cursed sacrifices ay pinapalakas ng Nen after death. Nangangahulugan na ang paraan upang gisingin ito ay ang kamatayan ng mga anak na Beyond. Nakakatakot ang abilidad ni Beyond mga idol dahil sa ideya na kaya ni Beyond na isakripisyo ang kanyang sariling dugo at laman na hindi man lamang nakokonsensya at handa siyang patayin ang kanyang sariling mga anak para maisakatuparan ng kanyang mga plano. Kahit sobrang nakakatakot ng abilidad na ito ni Beyond mga idol, hindi mo mapipigilan ang iyong sarili sa paghanga kay Beyond dahil sa galing niya sa paggamit ng Nen. Sapagkat para makalikha ka ng isang Nen ability na hindi kayang tanggalin ng ekspertong exorcist o para makagawa ka ng isang sumpang tumatarget sa taong gusto mong patayin at para makapaglagay ka ng isang kakayahang napapalakas mo gamit ng Nen after death, kinakailangan mo ng pambihirang galing sa paggamit ng Nen. Number 10. Kite. Ang isa sa pinakasikat at pinakakilala nating Nen after death user mga idol ay walang iba kundi ang hunter na si Kite. Hindi natin siya makakalimutan dahil siya lamang naman ang unang karakter na ipinakita sa manga at ang karakter na nagpakilala ng propesyon ng hunter sa ating bida na si Gonfrix. Si Kite mga idol ay isang bihasang conjurer. Meron siyang abilidad na tinatawag na Crazy Slots. Gamit ang kakayahang ito, nakakapaglabas si Kite ng isang madaldal na claw na may roleta sa bibig. Ang roletang ito ay naglalabas ng mga numbers mula 1 hanggang 9 na kumakatawan sa siyam na iba't ibang sandata na maaaring gamitin ni Kite. Sa oras na tumigil ang roleta sa number 2, makukuha ni Kite ang isang napakalaking karit. Kapag number 4 naman ay ang kanyang carbine o mahabang baril. At kapag number 3, maaasahan ni Kite ang isang maso.
Hindi pa ipinapakita ni Kite ang lahat ng kanyang mga sandata, pero posible na kabilang dito ang isang katana o espada, bilang ipinakita ng kwento na gumagamit ng katana ang Hunter. Sinabi din ni Jing noon sa kanyang anak na si Gon na merong isang sandata si Kite sa kanyang crazy slots na lumalabas lamang kapag desperado siyang mabuhay. Hindi sinabi kung anong numero ng sandatang ito, pero marami ang naniniwala na ito ang number 3 o ang masong ginamit ni Kite sa laban nila ng kapwa niya na after that user na si P2. Matapos sa presang maputol ng Royal Guard ang kanang braso ng Hunter, hinarap pa din ni Kite mag-isa sa P2 upang mabigyan niya ng oras sila Killua at Gon na makatakas. Subalit maaaring dahil sa tinamong malalang pinsala at dulot na rin ng lakas ni P2, namatay si Kite sa laban. Buti na lamang at tinulungan siya ng kapangyarihan ng isa sa kanyang mga sandata, kaya muli siyang nabuhay sa sinapupunan ng reyna ng mga langgam. Noong namatay ang reyna, nakita si Kite ng grupo nila Morel at ng squadron leader na si Colt bilang isang napakaliit na Chimera Ant at pinangalanan siya bilang reyna. Sobrang bilis ng paglaki ni Kite sa kanyang bagong anyo. Noong una, pangalan niya pa lamang ang kanyang natatandaan hanggang sa naging kasing laki na niya si Gon at bumalik na ang kanyang mga alaala. Ang nan after death ni Kite ay nagpahintulot sa kanyang mabuhay sa isang katawan ng babaeng kalahating tao at kalahating Chimera Ant. May pulang buhok ito at mayroong payat na pangangatawan kahalintulad ng una niyang pisikalidad. Hindi pa natin alam sa ngayon mga idol kung katawan lang ba ang nabago kay Kite o nag-iba din ang tinatangli niyang nan ability para maging mas makapangyarihan. Isang pangyayaring posible dahil sa nan after death. Ang mga karakter na napasok sa ating listahan ng mga nan after death users ay ang mga nan users na pinaglaruan ng kamatayan para mapagana ang kanilang kapangyarihan. Wala silang pakialam kung mapapas lang sila dahil alam nilang muli silang mabubuhay. Wala silang pakialam kung masasawi sila dahil alam nilang maisasama nila sa kabilang buhay ang kanilang mga kalaban. At wala silang pakialam kung mamamatay sila dahil alam nilang lalong lalakas ang kanilang mga kakayahan sa tulong ng kamatayan. Sigurado ako mga idol na madami pang karakter sa kwento ang may mga ganitong kapangyarihan at tiyak na madadagdagan pa ang ating listahan ng mga karakter na gumagamit ng nan after death bilang paraan ng pakikipaglaban. Ito po ang aking paliwanag sa mga nan after death users ng Hunter x Hunter. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag, huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime, i-search nyo lamang ang JTV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!